Hi everyone! Good evening, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Malakas nga ba talaga ang laban niya? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang MGI All-Stars tayo ngayon. So ito na nga, nakabalik na nga mga kandidata mula sa probinsya. Nandito na uli sila sa Bangkok, Thailand. Syempre, para simulan na ang preliminary competition this week. Di ba? So talagang excited tayo dyan. Pero ito na nga, pag-usapan natin, kamusta naman ang mga kandidata natin na lumalahok dito sa MGI All-Stars? May laban nga ba sila? Sino nga ba ang nakikita natin na papalo hanggang sa dulo ng competition? Sino nga ba ang malakas? At sino nga ba ang possible na hindi makarating sa top 18 ng MGI All-Stars? Nako, nakakakaba. So top 18, then after that top 10, then after that top 5 nyata o top 3, ganon. Parang ganon yung format. Medyo kung iisipin mo na, nakakakaba dahil ang bilis, no? So, parang ito na. Anyway, so sino ba ang malakas at sino nga ba ang naiiwan sa eksena? So, pag-usapan muna natin, syempre, ang mga pambato natin dito sa MGI ay 5. Oo. Andiyan dyan si Imelda, si Alexia, si Pusha, tapos nandiyan din syempre si Kaylin at saka si Gasini. So, lahat naman sila iba-iba yung ipinapakita at talagang palaban. Oo. So, si Imelda kapag tinignan mo, grabe, ang ganda na ito sa person. Tapos maganda din yung performance niya yung welcome ceremony. At feeling ko may ibubuga yung beauty niya sa Wear Makeup na magaganap nga this coming 27. So, nararamdaman ko na ang beauty niya talaga ay isa sa mga magiging palaban. Oh, so yan. And ang beauty ni Imelda ay magiging palaban dito sa competition. So, parang feeling ko may ibubuga talaga yung laban niya. So, kung makakapasok ba siya sa top 18, depende yan sa magiging performance niya sa preliminary competition. But for now, nakikita ko na talagang pasabog ang eksena ni Imelda. Hindi siya lumalabas sa competition na to na alam mo yun, yung beauty niya ay wala lang. Talagang paandar talaga ng bonggang-bongga, no? Yung kanyang styling, I love yung red lipstick, ay nako, panalo. Sobrang winner para sa akin ang ipinapakita ni Imelda dito sa competition at feeling ko may ibubuga siya sa laban, di ba? So let's see kung ano nga ba ang ipapakita niya, kung paano ba siya papalo very soon. Siyempre excited tayo dahil alam naman natin na talagang, alam mo yon, palaban. Oho, alam natin na may ibubuga ang laban niya. So, abangan natin yung prelim. And then pagdating naman kay Alexia Nunez, ay to be honest, gusto ko siya, napaka-warm ng personality, sobrang humble, at iba yung dating. Hindi siya masyado nakikihalubilo sa mga Pinoy candidates natin. Parang bihira lang natin siya makita sa mga video. Pero, alam mo yun, na quiet lang, hindi ma-intriga. Kumbaga parang ibinibigay lang yung best niya. Mukhang handa din si Alexa para sa competition na to. And looking forward ako na, alam mo yun, makita yung beauty na meron siya sa competition ng MGI All-Stars at I'm so excited sa kanyang pasabog na gagawin very soon. So, yon. So, kung makakapasok ba, parang feeling ko kailangan niya talaga ng extra effort sa prelim para makarating siya sa top 18. To be honest, gusto ko siyang makarating sa top 18. Pero sa ngayon nararamdaman ko medyo tagilid. But depende kung magpe-penetrate siya sa botohan. Kasi ngayon, yung makinarya niya, I think pumapalo siya with Vietnam. Oho. At ayun, kung tuloy-tuloy yung suporta, I think makakalusot siya hanggang sa dulo ng competition. Pero,
ayun talaga, makinarya yung meron siyang panlaban. Para feeling ko, lumalaban siya doon. But let's see, kung ano pa yung ibibigay niya sa eksena, di ba? And then, pagdating naman dito kay Pusha, si Pusha, a little bit disappointed ako dahil nag-expect ako sa kanya na, alam mo yun, na mas palaban, mas gagalingan niya. Iba yung nakita ko kay Pusha kumpara noong noong lumalaban siya sa Miss Eco sa Miss International Queen, 'di ba? So parang iba yung nakita kong Pusha noon. Tapos iba yung Pusha ngayon. Ngayon parang mas kalog, mas bubbly, pero ang tanong, natututukan ba niya ng maigi yung laban niya dito sa MGI All-Stars? Piling ko naman, pagdating sa prelim, ibibigay niya yung best niya. Piling ko handa din si ate girl na, alam mo yun, makipag-compete, makipagsabayan. At feeling ko talaga kakabog siya hanggang sa dulo ng competition. And looking forward ako kung ano yung makikita natin dito kay Pusha. Si Pusha kasi yung isa sa mga ina-expect natin na talagang makikipaglaro ng todo-todo. Kasi parang ang feeling ko yung i-level up niya yung laban niya dito sa laban niya noon sa Miss International Queen. Nagugulat ako kasi hindi ko nakikitang ganon. Pero let's see. Let's see kung paano nga ba siya kakabog, paano nga ba siya makikipagsabayan, paano nga ba siya makikipagbardagulan sa lahat. So, kung may makikita ba tayong ganun, ba't laban lang, di ba? So, yun. Si Pusha, makakapasok ba sa top 18? To be honest, nag-expect ako na makapasok siya sa top 18, pero hindi rin ako magugulat kung mawawala siya sa top 18 ng competition na to. So, malalaman natin yan very soon, di ba? So, yun. So, laban. And then, of course, syempre, si Kaylin Trajano. Si Kaylin Trajano, I'm very surprised sa ipinapakita niyang laban dito sa competition ng MGI All-Stars dahil mas kumakabog, mas nakita ko yung determination niya na gusto niya talagang manalo at mas prepared. Sa lahat ng kandidata natin dito, baliban kay Gasini Ganados, isa si Kaylin sa nakita ko na prepared talaga mula sa mga pasabog, paandar, either Imelda ha, I think she prepared. Kasi yung styling, talagang yung mga makeup na ginagamit niya, tapos yung mga wardrobe, ayun din, prepared din. Actually, lahat naman sila, di ba? Pero, iba yung ipinapakita ni Kaylin. Yung personality niya, kapag oras ng ganito lang, laro-laro lang, simple lang. Pero pagdating sa, alam mo yun, yung kabugan na talaga, ay nako, talaga nagpapasabog talaga si Kaylin ng bonggang-bongga. At ayun yung gusto ko sa kanya kasi may ibinubuga talaga sa kompetisyon. Yung sobrang nagugulat ako at parang feeling ko madami pa siyang baon, marami pang kabog na makikita tayo sa kanya, marami pa tayo makikita sa kanyang laban, and looking forward ako sa next round ng competition niya. And let's see, kung ano ang pasabog na gagawin niya sa prelim. So, si Kaylin Trajano, nag-expect ako na makakapasok siya sa top 18. To be honest, magugulat ako pag wala siya sa top 18. Kay Pusha, parang hindi ako magugulat kung wala siya sa top 18. Pero kay Kaylin, magugulat ako pag hindi siya nakapasok sa top 18. Ganon. So, ina-expect ko na mas parang makakakabog siya hanggang sa dulo ng competition. Pero ang matinding kalaban niya dyan ay si Vietnam. Sa Vietnam yun nakikita ko na parang alam mo yun na iba ang makinarya sa competition na to. But tignan natin, di ba? So yun, so laban. And then pagdating naman kay Gasini Ganados, si Gasini Ganados talaga, iba talaga yung pinapakitang paandar, pasabog sa competition na to. At parang feeling ko, ang lakas ni Gasini, imagine ninyo talaga, hinihilera siya sa mga malalakas. At parang feeling ko, takot sila kay Gasini dahil sa ipinakita ni Gasini nung welcome ceremony ng MGI All-Stars, mas parang nakita ko yung determinasyon ngayon ni Gasini na manalo sa competition at paandar niya, grabe, sobrang panalo para sa akin. Talagang ibinibigay niya talaga ng 100% yung laban niya dito sa MGI All-Stars. In fairness, meron siyang extravaganza, beauty, meron siyang wow na baon dito sa competition na to at parang feeling ko ang lakas talaga ng laban ni Gasini. Pero syempre looking forward ako kung ano ang ipapakita niya sa evening gown competition at saka
sa prelim na walang makeup. Kung paano nga ba siya mag-shine like a diamond star. And let's see. Di ba? So, I'm so excited for Gasini Ganados para sa laban niya dito sa MGI All-Stars. So, dito magkakaalaman talaga kung ang Gasini Ganados na ba ay may baon na pasabog. Pero wala akong ina-expect. Hindi naman tumatakbo sa utak ko na parang, ay, dapat mag-expect tayo ng pasabog. Mas gusto kong magulat. So, si Gasini ba makakapasok sa top 18? Parang feeling ko, yes na yes. Isa si Gasini sa malakas na kandidata at parang feeling ko hindi lang top 18, makakarating pa sa dulo ng competition, to be honest. At I'm so excited for Gasini Ganado sa ipapakita niyang performance sa darating na Coronation Night. And then, ayun, so tingnan natin kung paano niya susungkitin ang corona ng MGI All-Stars. So, yan. So, for now, yes, Gasini Ganados, parang feeling ko, pasok sa top 5. So parang feeling ko kaya ni Gasini tumungtong hanggang sa dulo ng competition. Yes, Gasini Ganados, isa sa mga pinakamalakas nating kandidata talaga dito sa MGI All-Stars. And then pangalawa, nalalakasan ako kay Lynn Trajano. Dahil si Kaylin Trajano, in fairness naman sa kanya, sa mga materials na ginagamit niya, sobrang lakas. Sa mga trans na lumalaban dito, isa siya sa mga tinuturing ko na talagang malakas na kandidata. Kumbaga sa mga trans, katulad din siya ni Gasini na talaga may ibinubuga. At in fairness sa kanya. Kaya sabi ko, hindi ako magugulat kung makakarating siya sa top 18, makakarating sa dulo ng competition, hindi ko ikagugulat yon. Mas ikagugulat ko kung mawawala siya sa top 18, di ba? And then, pangatlo, si Emelda. Emelda, I think, isa sa mga talagang masasabi ko na palaban. In fairness, sa mga wardrobe, sa mga styling na pinapakita ni Emelda talagang, lumalaban in fairness. Saka sa mga paandar at pasabog niya. So, looking forward ako kung ano ang ipapakita niya sa prelim. And then, ayun. So, parang feeling ko, isa siya sa mga pwedeng makapasok sa top 18. And then, si Alexa, malakas ang makinarya ni Alexa eh. So, pumapalo siya sa voting. Sa lahat ng Pinoy, siya ang pumapalo sa voting. At ito nga, matindi ang botohan dito sa MGI All-Stars pagdating ng start ng prelim. I hope na sana masuportahan natin silang lahat. And then parang pili ko si Alexa dyan lalaban. And then pagdating naman kay Pusha, si Pusha medyo sabi ko nga nag-aabang pa ako ng paandar at pasabog ni Pusha kasi di ba parang nag-expect ako sa kanya ng more kasi syempre quinto at alam ko na maganda ang laro nito. And let's see kung may pasabog nga ba si Pusha. Si Pusha medyo natatakot ako kasi baka mamaya hindi siya makarating sa top 18. I hope na makapasok naman, no? So, yun. Siyempre, ino-hope ko yun. Pero, ayun yung a little bit na natatakot ako para kay Pusha na hindi siya makapasok sa top 18. But, let's see kung ano nga ba ang pasabog ni Pusha sa darating na prelim. So, yun. So, looking forward pa ako. Kasi, sa ngayon, medyo maaga pa eh. Para sabihin talaga natin tong mga to na ito ang makakarating, ito yung hindi. But, lahat naman sila, parang feeling ko, ang Philippines candidates natin, hindi sila nagpapabaya. So, 18 naman. So, parang feeling ko, ang lakas nila. Pero, hindi rin ako magugulat kung sa 18 na yon 3 lang ang makakapasok or 2 or isa. Di ba? Possible kasi na mangyari yun kasi sa sobrang dami ng candidates. So, parang feeling ko 2 i-consider or 3. And then 2 yung maliligwak. But let's see. So, ipag-pray natin sila and malalaman natin yan kung sino nga ba ang makakarating sa dulo ng competition. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support and then kayo guys, tingin ninyo sino nga ba ang makakarating sa dulo ng competition. I-comment below ninyo yan kung ano naman ang assessment ninyo sa 5 kandidata natin na nagko-compete dito sa MGI All-Stars. So, yun. So, syempre, maraming salamat po sa love and support na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell
to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.